Pagkagaling ko nga pala sa sala, dumiretso na ako dito sa kwarto ng panganay ko. Tignan niyo naman po, ginawa sampayan yung kwarto. Nagagalit nga siya dyan. Sabi niya, Mama, bakit ginawa niyo sampayan yung kwarto ko? Kasi sabi ko nga, anak, wala nang sampayan sa labas. Kasi yung sala, may mga sampay na rin. Kasi nga, di ba, naglaba ako, tapos nag-uulan. 'Di ba, yan, nagagalit siya diyan, pero binibiro ko, ang gwapo talaga ng anak ko, manang-mana sa nanay niyang gwapa. Hindi, charot lang po yan. Kulang na nga lang po, i-model ko yung mga damit na yan eh. Kukunti lang yan, bali nanay ko pala nagsampay niyan, hindi ako baka akalain niyo ako. Yan nga pala yung asawa ko, may dalang cupcake tsaka ang tawag dito egg pie. Pinabubukas na nga ng bunso ko dahil gustong gusto niya to, paborito niya to. Hindi ko na nga pinagalaw muna yung cupcake. Yung pinagalaw ko muna yung egg pie. Alam mo naman yung pag kinain, pag ayaw na, itatapon na lang. Ganon siya magsayang ng pagkain. Kaya galit na galit ako mga palangga. Tignan nyo naman, ang sarap, diba? Inutang lang yan, hindi yan binili. Hindi, charot lang po. Binili na asawa ko yan doon sa kanilang trabaho. Pag-uwi na yung asawa ko galing sa trabaho nila, kasi maintenance siya, mga tagatapos ng mga basura ng mga nakatira doon. Meron siyang dalang ganyan para daw sa mga anak niya, para daw kahit paano nakakapag-merienda naman daw na masarap. Ito nga po, naisa namin yung kalakal at balak nga namin ibenta to sa junk shop. Dahil nga wala kaming kapera-pera, o diba? Mahirap lang po kami. Hindi, okay lang po yung buhay namin. Yan nga po pala yan, sinamahan ko yung asawa ko, balik kasama namin yung bunso namin dyan, ibibenta namin yung mga kalakal para kahit pa paano meron kami income. Nakalimutan ko pala, ito pala ang aming pinagkakakitaan minsan kapag wala pa siyang sahod, nag-ipo kami ng kalakal at ako ang tagapili po ng kalakal. Mga palangga, ready to benta na ang aming kalakal, samahan nyo nga po pala kami. Yan, maliit lang yung skinita dito sa amin, kaya kami na po yung nag-a-adjust. Syempre mamaya mahirap na maka-aksidente, diba? Wala tayong pambayad. Maliit lang ang skinita dito papunta sa amin at palabas. Binidyoan ko nga para maisama ko kayo kung paano yung daan dito sa amin. Malayo kasi ang bentahan ng kalakal dito sa amin, kaya kailangan mong gumamit ng kulong-kulong kung maramihan ang binibenta mo. Mas maganda kasi kung maramihan, mas malaki ang income mo kaysa sa pakonti-konti. Kaya nagpunta kami ng kulong-kulong para kahit paano nagagamit namin sa aming negosyo. Hindi po kayo nagkakamali, negosyo po namin ang kalakal. Kapag wala pa siyang sahod, kalakal ang aming pinagkikitaan. Nag-uwi siya ng mga kalakal galing sa trabaho niya at iniipon ko at ako'y namimili para maibenta namin kapag wala na siyang pasok. 'Di ba mga palangga, tulungan lang tayo. Ganun talaga pag may asawa ka na. Rin kami ng ulam at gusto ng mga anak niya. Kasi pag siya lang po ang magbebenta niyan, asahan niyo walang dalang pagkain yan, kundi yung pinagbentahan lang po niya. Ganyan po yung asawa ko. Kaya ngayon, lagi kaming kasama ng bunso kong anak. Hindi naman pwede isama yung panganay ko, saan naman isasaka yung batang yun. O, 'di ba? Yan nga, ang bilis-bilis na magpatakbo dyan, sanay na mag-drive, tulad mo, hindi. Alam nyo ba mga palangga, bakit kami sumasama lagi sa pagbenta ng kalakal? Kasi minsan, hindi na tinitignan ng asawa ko kung paano sinusukay sa kanya, kaya minsan sabi ko, hingin mo yung resibo at ikwentahin natin. Kasi minsan, may time na alam nyo na yun na magbebenta ka ng kalakal, titimbangin nila, minsan kulang yung kanilang binabayad, kaya kailangan double check tayo, di ba? Ganyan naman tayo mga nanay, parang pagbabudget lang din yan ng pagkain. Hindi, charot lang po. Yan, ang bilis nga nyo dyan magpatakbo eh. Pero okay lang yan, sanay na po kami. At ito nga po pala, nakarating na kami sa benta ng kalakal. O, nakita nyo naman, di ba? Ang daming mga kalakal. O, sinesegregate nila yan, karton, sibak, lata, iba-iba yung mga lagayan yan. Bali, binaba ko pala yung anak ko dyan, ayaw niya magpababa kasi no, minsan nakakita kami ng bulate, ginawa ko pa ng reel yun na mga palangga. Natakot siya kaya ayaw niya magpababa, kaya nga sabi ko, wala na, tinapon ko na doon sa malay. Parang ikaw, tinatapon na lang. Hindi, charot po. Yung nagbenta na pala kami dyan, tinatanggal na niya yung mga sibak. At umuwi na rin kami dyan, hindi ko na binidyohan. Yan, yung dala ng asawa ko merienda na cake, yan, kinain ko na nga, ang sarap. Sarap na sarap ako kumain dyan. Nagagalit nga ako kasi humihingi yung bunso ko. Hindi, charot lang po. Okay lang po yan kapag humihingi. Yan, pinakikita ko po sa inyo. Ganito po ang pagkain yan. Ay, hindi mga palangga, joke lang po. Kain tayo. Sa lahat ng mga binibili ng asawa ko, mas gusto ko to kasi ano siya, iba-ibang flavor siya. May parang chocolate na may mani, yan, iba-iba yung mga flavor niya. Marami-rami din yan. Masarap yung kainin, parang ikaw, hindi, charot lang po.
Mga palangga, maraming salamat nga po pala. Hanggang dito na lang po ang ating mini vlog. Salamat po sa panonood.